Part 7. Dahil kahit na inagaw ko mula sa kanya ang babaeng mahal niya. Hindi ako gumawa ng bagay na alam kong papangit ang tingin ni Rebecca sa kanya. Kaya noong nalaman ko na naglulungga si Louis sa mga barkadang niyang lulong sa droga ay sinundo ko siya sa lugar na yon. Noon pero nagkamali ako dahil ang kapatid ko na mahal ko noon ay matagal nang naglaho. Dahil nang makaharap ko si Louis ulit ay ibang-iba na siya sa Louis na kapatid ko noon, hindi ko rin ine-expect na saksakin niya ako noong makita niya ako, dahil galit na galit siya sa akin ng mga panahon na yon, dahilan para malagay sa kritikal na kondisyon ang buhay ko, nang makita ko siyang bumisita sa hospital noon ay. Nakita kong wala man lang guilt na gumuhit sa mga mata niya, habang nakatitig sa akin habang nakahiga ako sa hospital bed noon. Sinabi niya pang habang buhay niyang gagawin ang lahat ng bagay na alam niya, para lang sirain ang kasiyahan pati kaligayahan ko, dahil ganun ang ginawa ko sa buhay niya kaya naman nang malaman iyon ng mga magulang ko, ay agad akong nag-suggest na ipasok namin siya sa rehabilitation center, para maibalik siya sa dating siya pero nagkamali ako. Yun ang naging isa sa dahilan kung bakit hanggang ngayon ay sinusuka, niya pa rin na kuya niya ako dahil sinasabi niyang wala akong pakialam sa nararamdaman niya, dahil hinayaan ko lang siyang masiraan ng bait, noong pinasok namin siya sa center dahil doon ay kinamuhian niya ako, sinabi pa sa akin na kahit kailan ay di niya na ako kikilalanin bilang kuya niya, pero magpapanggap lang siyang kapatid ko kapag kaharap ang mga magulang namin. Dahil ayokong kamuhian siya ng tuluyan ng mga magulang namin, hindi na ako nagsalita ng tungkol sa pinag-usapan namin hanggang ngayon ay natatakot ako sa mga pwedeng mangyari, dahil hindi ko alam kung anong binabalak ni Louis. Alam kong wala na siyang pakialam kahit na ilang taon na kaming magkarelasyon ni Rebecca, dahil ang sabi niya noon sa akin ay matagal niya nang kinalimutan na marunong siyang magmahal. Minahal niya ang babaeng inagaw ko mula sa kanya kaya naman di ko alam ang gagawin ko para mailayo si Nika kay Louis, dahil una sa lahat ay mapanganib ng makasama si Louis dahil alam ko na kahit di na siya nagda-drugs ulit ay hindi pa rin siya tuluyang gumagaling, dahil pinilit niya ang daddy namin na palabasin na siya sa rehabilitation center, dahil hindi niya na kaya pang manatili doon. I wish that they live happily too, but I don't think that's gonna happen. Sabi ko lang kay Rebecca kaya naman nakita kong naguluhan siya. So tell me what do you like about Louis? Nakangiting tanong ni Rebecca kay Nika habang sabay-sabay silang kumakain ngayon. Sa hapag, nang tanungin ni Rebecca si Nika tungkol doon ay natahimik naman si Nathan masama pa rin dahil pumayag si Nika na, ang makipagrelasyon sa kapatid niya, hindi maganda ang pakiramdam niya tungkol doon, loob. Well, napabaling naman si Nika kay Louis na kumakain na rin sa tabi niya saka naman nila nakitang marahan ng umiti si Nika. Hindi ko pa naman siya ganun kakilala pero alam ko na mabuti siyang tao, dahil tinulungan niya ako ng isang beses kahit di niya naman ako kilala, wala siyang kasiguraduhan na makikita ko pa ulit siya para bayaran yung utang ko sa kanya. Napangiti naman si Louis nang marinig ang sinabi ni Nika kaya naman, inakbayan niya ito sa kahinalikan sa pisngi na ikinamula naman ng dalaga. Oh, you're so sweet, nakangiting tura naman ni Rebecca kay Nika hindi naman maalis ang ngiti ni Nika nang sabihin niyon sa kanya ni Rebecca. I hope magtagal kayo. Don't worry, Becca, I'll make it happen, nakangiting sagot naman ni Louis kay Rebecca kaya naman nang marinig iyon ni Nathan ay agad siyang tumayo, dahilan para mapatingin sa kanya ang tatlo. I'm done. Malamig na sabi niya saka umalis sa kusina saka, dumiretso sa kwarto niya saka nag-shower habang nagbababad sa ilalim ng shower ay di niya mapigilan, ang mapabuntong hininga na pahilamos lang siya sa mukha niya. Hindi maintindihan ni Nathan kung bakit ang bilis pumayag ni Nika na maging nobyo ang kapatid niya dahil una sa lahat ay di niya pa naman ito, ganoon kakilala na tatakot siyang mapahamak lang ang dalaga. Pagpayag na makipagrelasyon sa lalaki, hindi niya alam kung anong posibleng mangyari sa dalaga kapag wala siya sa tabi nito. Alam niya namang nag-aalala lang siya bilang kaibigan nito, dahil di niya ito kayang masaktan dahil para kay Nathan ay higit pa kay Louis ang deserve ng dalaga. Pero naisip niya rin na ito na siguro ang kabayaran sa mga kasamaan na ginawa niya sa kapatid niya noon, dahil siya ang dahilan kung bakit naging ganun ang kapatid niya, hindi niya ito masisisi ngayon dahil siya naman ang tunay na may kalasanan sa lahat ng nangyayari sa kanila. Babe, nagulat si Nathan nang makitang pumasok sa banyo si Rebecca, kunot ang noo nitong nakatingin sa kanya kaya naman nang lumapit ito sa kanya ay nagulat siya. What are you doing here babe?
Agad na tanong niya sa babae nang mabasa na rin ang damit nito dahil tuluyan itong lumapit sa kanya sa shower. Agad namang hinubad ng dalaga ang suot nitong damit saka ito lumapit sa kanya saka niyakap siya. I miss you babe, mahinang tura ng dalaga. Naramdaman ni Nathan na nag-init ang katawan niya dahil parang naging ungol ang pagkakasabi ng dalaga nun sa kanya. Babe wait me outside okay? Seryosong sabi niya saka humiwalay sa dalaga, dahil dun ay parang nadismaya ang babae sa sinabi niya. Agad nga rin itong lumabas ng banyo, sinuot ang robe na nakasabit sa labas ng banyo, saka siya nito hinintay sa labas ng matapos ng maligo si Nathan. Agad din niyang pinunasan ang buhok niya habang nasabit naman sa bewang niya, ang tuwalya na nakapalibot sa ibabang parte ng katawan niya, dahilan para tumambad sa dalaga ang itaas na parte ng katawan niyang nakahubad. Bago pa siya tuluyang makalapit sa dalaga ay agad na siyang sinunggaban ng halik nito sa labi, agad naman niya iyong tinugunan, mas na-turn on siya nang maamoy niya ang bango ng dalaga, naramdaman niya ang paghaplos ng kamay ng dalaga sa dibdib niya pababa sa tiyan niya, nang maramdaman iyon ni Nathan ay nakaramdam siya ng kiliti sa katawan. Sa di malamang dahilan ay parang naninibago siya sa ginagawa nila ng nobya niya dahil matagal na rin pala nilang hindi nagagawa ang bagay na yun dahil busy siya palagi sa kumpanya, busy rin ang nobya niya sa pagmomodelo nito dahil palagi rin itong lumalabas ng bansa para sa mga photoshoots nito. Nang putulin nilang pareho ang halikan ay agad namang hinalikan ni Nathan sa leeg. Ang dalaga narinig niya pa ang mahihina nitong daing habang nag-iiwan ng marka sa leeg nito, matapos nun ay marahan niyang minasahe ang dibdib nito dahilan para bumaon ang kuko ng dalaga sa likuran niya. Pinahiga niya ang dalaga sa kama, sa kanya naman nakitang napangiti ito sa kanya ito. Muling hinalikan ng masuyo. I love you babe. Nakangiting tura ng dalaga sa kanya, naramdaman naman ni Nathan ang pagtibok ng puso niya ng mabilis kaya naman napangiti siya, hinalikan ang noo ng dalaga. I love you more babe. Masuyong sabi niya sa dalaga sa kahinalikan ang likod ng palad nito at nakita niya namang namula ang pisngi ng dalaga. Sa ilang taon na naging nobya niya ang babae ay hindi niya maiwasan na paulit-ulit na mahulog rito, dahil bukod sa napakaganda nito ay nahulog din siya sa panloob na anyo ng dalaga, dahil sa kabutihan nito ay paulit-ulit siyang nai-inlove sa dalaga. Habang magkasama si Nathan sa Rebecca sa silid niya ay abala naman si Luis pati Nika sa kusina, dahil tinutulungan ni Luis si Nika na magtrabaho. Ang swerte mo naman, bulong ni Ruth sa kanya habang katabi niya ang dalawang kasamahan niya sa trabaho habang si Luis naman ay abala sa pagpupunas ng mesa. Dahil mukha itong bad boy dahil sa tattoo nito ay hindi maiwasan ni Nika ang pamulahan ng mukha sa tuwing nakikita niyang napakagwapo pala ng naging nobyo niya. Oo nga, ang swerte mo kay Sir Luis, pagsang-ayon naman ni Mela, kaya naman napangiti na naman siya dahil kanina pa siya tinatanong ng dalawa niyang kasama, maski si Manang ay di makapaniwalang naging nobyo niya ang kapatid ng amo nila. Oo na hindi niyo kailangang ulit-ulitin na swerte ako kay Luis, nakangiting tura ni Nika habang mahinang natatawa, kaya naman nagulat sila nang biglang tumigil sa harapan nila si Luis na medyo pawis saka ito nakangiti sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo? Pwede ba akong makisali? Nakangising tura nito kaya naman nakita ni Nika na parehong namula si Ruth pati Melissa dahil kay Luis. Sabi namin kay Nika ang swerte niya sir, nakangiting tura naman ni Ruth kaya naman pinanlakihan ko siya ng mata, narinig ko naman ang pagtawa ni Luis saka nagulat ako nang higitin niya ako sa bewang ko. I know right? Nakangiting tura nito sa dalawa, matapos nun ay agad namang nagpaalam sila Ruth pati Melissa sa akin saka sila bumalik sa trabaho nila. Are you okay? Bakas ng pag-aalala ang boses ni Luis nang tanungin niya ako kaya naman tumango ako, nagulat nang maramdaman ko ang pagyakap niya sa akin kaya naman niyakap ko siya pabalik, saka ko naramdaman na kumalas siya sa yakapan namin saka ako masuyong hinalikan sa labi, habang lumalalim ang halikan namin ay mas nararamdaman kong umiinit ang paligid namin kaya naman nang maramdaman kong halikan niya ako sa leeg, pababa ay bigla akong napasinghap nang maramdaman ko, ang paghawak niya sa bewang ko ay bigla na lang akong napapikit ng mariinang bigla na lang pumasok sa isipan ko si Sir, bigla ko na lang naitulak si Luis palayo, naramdaman kong sobrang bilis ng tibok ng puso ko, naramdaman kung sobrang kabado ako. Why? What's wrong, Nika? Agad na tanong ni Luis sa akin, napahawak ako sa dibdib ko, dahil para akong kinakapos ng hininga. I am sorry.
Masyado lang mabilis ang mga pangyayari, mahinang sabi ko narinig ko namang napabuntong hininga siya, saka lumapit sa akin naramdaman ko ang paghalik niya sa noo ko. I'm sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. No, it's okay Luis. Pasensya ka na hindi pa talaga ako handa sa ganung bagay. Mahinang turan ko nakita ko namang napatango siya niyakap ako. Kaya naman niyakap ko lang siya pabalik matapos nun ay nagpaalam siya sa akin na aakyat na siya. Doon sa kwarto niya kaya naman nang tuluyan na siyang makaakyat ay bigla akong nakaramdam ng guilt, dahil bigla ko na lang naisip si Sir, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit kailangan ko pang maisip si Sir, habang nasa gitna kami ng ganung sitwasyon kaya naman naisip kong sundan si Louie sa kwarto niya, habang naglalakad ako sa ikalawang palapag ng bahay ay napadaan ako sa kwarto ni Sir, nakita kong bahagyang nakabukas ang kwarto na. Yun kaya naman naisip kong isara ito. Nang mahawakan ko ang doorknob ay bigla na lang kumabog ng sobra ang dibdib ko dahil nakita ko si Sir na nasa ibabaw ni Rebecca habang parehong wala silang saplot sa katawan. Kaya naman marahan akong napalunok na ramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko dahil muling pumasok sa isip ko ang itsura ni Sir, noong matapos na may mangyari sa amin kaya naman agad kong pinaikit ang mga mata ko. Saka iyon senaryo nang matapos kong isara ang pinto ay agad akong napasandal sa pintuan, hindi malamang dahilan ay naramdaman ko ang pagkirot ng dibdib ko, dahil sa nasaksihan ko ngayon lang. Tama lang pala ang ginawa kong pagpayag na makipagrelasyon kay Luis, dahil kung totoo man na nagkakagusto na ako kay Sir. Ako lang rin ang masasaktan sa huli kaya kailangan ko lang mag-focus ngayon sa relasyon namin ni Luis, alam kong kalaunan ay makakalimutan ko rin ang nangyari sa amin ni Sir. Sir, kailangan niyo pong mag-overnight sa opisina ngayon, dahil marami pong client na gustong bumili ng bahay pati lupa sa ED Subdivision, bukod pa dun kailangan niyo rin i-check ang ibang natitira pa na bahay na, hindi pa nabibili sa subdivision, sabi ni Liam sa akin kaya naman napabuntong hininga ako. Pumunta kasi sa mansyon si Liam umaga pa lang. 2 buwan na rin simula nang magtrabaho si Nika bilang kasambahay ko, 2 buwan na yon ay madalas din na umaalis ng bahay ko si Luis. Dahil nakabili na ito ng condominium. Kaya naman kahit papaano ay nakakahinga na ako ng maluwag. Okay, I'll ask Nika to come with me so that I can have my personal maid while working there. Sabi ko lang nang tumango si Liam ay agad din naman itong nagpaalam na babalik na sa kumpanya. Kaya naman matapos nun ay agad akong naligo nagbihis ng uniform ko, dahil wala si Rebecca sa mansyon ngayon dahil nasa out of country siya para sa photoshoot niya. Kami lang ulit ng mga kasambahay ang magkakasama sa mansyon. Nang makapagbihis na ako ng office suit ko ay agad din akong bumaba. Nakita ko naman ang mga katulong na abala sa gawaing bahay. Pagtikhim ko ay agad silang napabaling lahat sa akin. Sir, aalis na po kayo? Agad na tanong ni Ruth sa akin kaya naman ngumiti ako saka tumingin kay Nika. Yeah, I have work to do in the office. And I want Nika to come with me, because I'm going to sleep in my office today. Ganun ba sir? Sige lang sir, isama niyo si Nika para may mag-aasikaso sa inyo sa opisina. Ngiting tura naman ni Mela saka ko sinenyasan si Nika na lumapit sa akin. Get dressed now, we need to go. Seryosong sabi ko tumango naman si Nika. Bago pumunta sa maid's quarters nagpunta naman ako sa garahe para kunin ang Tesla ko, nang mailabas ko na iyon sa gate. Off-shoulder long bell sleeve dress casual ni length kulay itim, bumagay iyon sa kanya dahil makinis. Ang balat nito at maputi kaya naman nagmukha siyang celebrity dahil sa mukhang katulong lang. You look beautiful on that dress. Seryosong sabi ko nakita ko namang napangiti siya. Saka ko siya ay nalalayan na makapasok sa loob ng sasakyan, matapos nun ay nagmaneho na ako papunta sa EDC building. Nang makarating kami doon ay nakita kong pinagtitinginan kami ng mga empleyado ko, nakita kong panay ang tingin nila sa amin ni Nika, kaya naman nang makita kong nahihiyang ngumiti si Nika sa mga employees ay di ko napigilan, ang mapangiti hindi ko nalang pinansin ang mga pinagsasabi nila. Liam, where's my paperworks? Agad na tanong ko kay Liam nang makarating kami sa opisina ko. Sir, sabi ni Liam saka naglapag pa ng mga bagong paperworks, nang makita kong 3 patong iyon ng mga paperworks, parang sumakit bigla ang ulo ko dahil sa tagal ko nang nagtatrabaho ay ngayon lang, dumami ng ganito mga kailangan kong pirmahan. Leave it there. By the way, ituro mo nga kay Nika kung saan siya magtitimpla ng kape ko,
kung saan siya bibili ng pagkain sa cafeteria. Utos ko kay Liam tumango naman siya, kaya naman matapos kong sabihin iyon ay agad niyang isinama si Nika palabas ng opisina ko. Kaya naman nang makaupo na ako sa swivel chair ko ay agad akong nagsimula na pumirma. Nang medyo makarami na ako ay agad din dumating ang pagkain pati kape. In case na magutom kayo sir, sabi ni Nika kaya naman napangiti ako sa kako binuksan, ang box ng donut na binili niya sa kako kumuha doon sa kakumain. Nakita ko namang naupo si Nika sa gilid ko sa kako naman siya tiningnan. Kain ka din, aya ko sa kanya ngumiti lang siya bago kumuha ng donut sa box, matapos noon ay nagsimula na ulit akong pumirma sa mga papeles. Habang ginagawa ko ang mga iyon ay ilang oras din ang nakalipas, nang matapos ko na ang 2 patong ng mga papeles ay napansin kong nakasandal na ang ulo ni Nika sa table ko, nakaharap ang mukha nito sa akin. Kaya naman napatigil ako sa buhok niyang hamarang sa mukha niya, matapos yun ay napatitig ako sa mukha niya dahil ngayon ko lang nakita na, ang ganda niya pa rin kahit natutulog siya at naramdaman ko rin.